Isa sa pinakadahilan ng pagpunta ng mga turista sa bansang Japan ay ang Sakura Festival. Maliban na maka-experience ng winter at snow, isa rin ito sa pinakaabangang panahon ng mga Filipino tourist ng kanilang pagbisita sa Japan. Sa taong ito, sa unang linggo daw ang peak blossoming ng mga blossoms. Ano ba ang cherry blossoms? At bakit nga ba ito ang simbolo ng karupukan ng buhay? Talakayin natin. Prunus ang genus kung saan napapabilang ang cherries. Kasama na dito ang mga plums, almonds, peaches, and apricot. Ang genus na ito ay napapabilang naman sa Rosaceae family. As a general description, ang nilalang na ito ay isang klase ng punong kahoy na cherry na very much celebrated dahil sa kamangha-manghang pale pink at mga puti niyang bulaklak na nakalandscape sa ilang bahagi ng Japan. Technically, ang kanyang pamumulaklak ay hudiyat na rin ng paparating na tagsibol o spring. Ito ang iilang kaalaman na tungkol sa sakura. Nakakain pala ang mga bulaklak nito. Ang mga petals ng bulaklak ay ginagawang pang-garnish sa ilang mga delicacies. At in recent years, may gumagawa na rin ng sakura ice cream. Native daw sa Himalayas ang mga cherry blossoms at nadala lang sa Japan, Korea, at ilang bahagi ng China. Hindi lang din sa East Asia nakikita ang cherry blossoms. Mayroon din ang ilang bahagi ng Europe, Brazil, Australia, at Southern Hemisphere. Marami din sila sa USA, particularly na sa kanilang capital, sa Washington, D.C. At kahit known na marami sila sa Japan at Washington, D.C., they don't hold the Guinness record of the most blossoms in a place. Ang state ng Georgia ang may hawak ng world record na may 350,000 plants, habang ang Washington naman ay may almost 4,000 lamang, making Georgia as the cherry blossom capital of the world. Among the several varieties of cherry blossoms, ang Yoshino ang pinaka-famous and common to see. Sa Japan ay may tradisyon silang tinatawag na hinami, which means flower watching, kung saan nagpipiknik sila sa ilalim ng mga punong kahoy while enjoying the feast of visually amazing surroundings. Dahil ganoon ito ka-anticipated, tinutukoy na din kung kailan ang peak ng pagbablossom ng mga bulaklak, early on pa lamang. Sa Washington, April 4th daw ngayong taon ang peak, habang sa last week ng March o sa first week ng April naman sa ibang parte ng mundo. Ikino-consider na peak ang pagbablossom kung 70% ng mga bulaklak na namumukadkad sa isang lugar. Ang anticipation at pag-aaral kung kailan namumulaklak ang mga cherry blossoms at ang mga traditional nilang ginagawa sa panahon ng pamumulaklak ay dahil short-lived lamang ang mga ito. Tumatagal ng 1 linggo ang cherry blossoms. Aside sa maikli lang din ang lifespan ng puno ng cherry na ito na nabubuhay lang ng 16 to 20 years kumpara sa mga regular na kahoy, napakaikli lang din ng 1 linggo sa pamumukadkad. Kaya habang naguhudyat ang mga cherry blossoms ng renewal of life sa paparating na tagsibol, sumisimbolo din ito ng panandali ang buhay ng kalikasan. Kaya naibansag din sa cherry blossoms ang simbolo ng fragility of life. Ang konsepto ng mga Hapon na tinatawag na mono no aware captures the essence of giving significance to finding beauty in both joy and sorrow. Kaya nire-relish nila ang panahon ng pamumukadkad dahil panandalian lang ito. Nagpapakita ng karupukan ng kalikasan at nagtuturo na samantalang nariyan pa ay danasin ng maligaya dahil alam mong mawawala. Sa isang positibo at malalim na pag-iisip ng tao, maraming naituturo ang kalikasan ng mga pilosopikal at espiritual na mga bagay.
Ang fleeting beauty ng cherry blossoms ay nagtuturo ng ideyang impermanence. Kaya dapat i-cherish natin ang bawat sandali at i-appreciate ang ngayon. Hindi lamang ganda ang nakikita natin sa mga likha ng dakilang manlalalang. Naipapakita din ito ang comparison at similarity ng lahat ng nilikha, na gaya ng lumilipas na ganda ng cherry blossoms, lumilipas din tayong lahat na kasama ng lahat ng kanyang wonders of creations.